Grabe talaga mag-fake news ang mga DDS, ano? Kahit na alam nila na madali namang i-debunk, ipapakalat pa rin nila ang fake news. Pero kung tutuusin, alam niyo, ang nakakaawa dito, yung mga supporters nila ng mga DDS. Paniwalang paniwala kasi sila sa bawat kasinungalingan na inilalabas ng mga kapwa nila DDS. In short, pinaglalaruan lang nitong mga DDS na to, yung mga vloggers, influencers, yung mga may posisyon sa kanila, itong mga nasa babag mga DDS na madaling mauto, madaling mapaniwala. Ang pinakabagong fake news na inilabas nila ay ito daw nakabili ng gasolina sa Brunei itong si Baste Duterte. May mga kumokongratulate pa kay Mayor Baste. Great job daw. At yung mga pages ng mga DDS, pare-pareho sila ng pinost. Update, dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Tapos magpapakita sila ng mga cargo ship ba ang tawag doon? O tanker oil ship o kung ano man ang tawag doon, napapunta na raw ng Pilipinas o sa Davao. Ito naman mga DDS na mga utu-uto. Nagpaniwala naman dito sa balitang ito. Naglalabasan pa sa mga post nila na libreng gas para sa mga motorista sa Davao City. Kawawa naman ang mga DDS. Bakit nyo ba masyadong pinaglalaruan ang isipan nila para makapagpakalat lang kayo ng fake news? Isinasangkalan nyo yung mga supporters ninyo mga DDS? Pinalilitaw nyo na tanga, bobo at walang isip itong mga to na basta na lang maniniwala kung anong sasabihin ninyo? Huwag ganun. Pinaglalaruan nyo ang isipan nila. Totoo ba na nakabili ng gasolina itong si Baste sa Brunei? Sabi dito sa balita, pinabulaanan ni Harvey Lantixe, City Information Office Head ang kumakalat na balita na nakabili umano ang Davao City ng supply ng langis sa Brunei. Sabi niya, wala kaming impormasyon tungkol sa umano'y supply ng langis mula sa Brunei na dumarating sa Davao City. Ang pamahalaang lungsod ay hindi pa nakikipag-usap sa Brunei tungkol sa bagay na ito. Kumalat ang trending na balita na nakabili na umano ng gasolina sa Brunei ang Davao City ayon kay PDP Laban Executive Director Astra Pimentel Naik. So ang ibig sabihin ba, galing pa mismo sa Executive Director ng PDP Laban ang balitang yan? Sabi kasi ni Naik, dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Dagdag pa niya, pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. May isang video din umano ng mga truck na may dalang gasolina na pinost naman ni driver na may caption na Salamat Brunei. Pero kahit nahaharap tayo sa krisis, wag po tayong magpapakalat ng ganitong mga fake news. Sa bagay, ang intention lang naman ng mga nagpakalat ito ay pagandahin ang imahe ni Mayor Baste para palabasin na nauna pang may ginawang paraan ang Davao kesa sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Huwag masyadong attach sa recognition to the point na magpapakalat kayo ng wrong information. Again, sa bagay, sino na lang ba ang naniniwala sa kanila? Kundi ang mga DDS. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi po pwedeng mangialam o makipag-usap ang mga local na government officials sa ibang bansa tungkol sa pagbili ng gasolina. At dahil dinibang nito ng mismong City Information Office Head na si Harvey Lantixe, sino kaya sa kanila ang fake news ngayon? Totoo bang may gasolinang dumating galing ng Brunei o ito ay fake news lang ayon kay Lantixe? Sa bagay, itong mga DDS, sanay na sanay po silang magpakalat ng fake news. Tandaan niyo yung eroplano na pinadala daw ni Mayor Baste para sunduin yung ating mga kababayan sa gitna ng gera sa Middle East. Paniwalang paniwala po ang mga DDS doon. At bago pa man yung mga balitang yan, hindi ba't marami nang kumalat ng mga video, balita na nanggagaling sa mga DDS na kesyo nakalaya na daw si Rodrigo Duterte, nasa Davao na daw si former president, naispatan daw pero ayaw munang magpakita. Nakita niyo yung style nila? Para lang utuin yung kapwa nila DDS. Tandaan ninyo, kayo-kayo na lang po ang nagbobolahan
at naglolokohan. Kaya tuloy si Digong lalong napapatagal sa dahig dahil sa mga chismis ng mga DDS na to eh. Maawa naman kayo sa mga kapwa nyo DDS dahil sila na nga lang ang sumusuporta sa inyong mga Duterte, ginagawa nyo pa silang tanga at bobo. Pinapaniwala nyo sila sa mga chismis at fake news. Sino ba tuloy ang nagmumukhang katawa-tawa? Hindi ba kayo lang? Kayo mga DDS, wala na pong iba. Kasi kayo-kayo ang naglolokohan. Kayo-kayo ang nagpapakalat ng fake news at kayo-kayo rin lang naman ang naniniwala. O isa pang fake news na inilabas kagad ni former president nung pinakalat niya na nag-a-addict si President Bongbong Marcos na hanggang ngayon ilang taon na ang lumipas mula noong 2022 presidential campaign kung saan naglabas ng intriga si Digong na meron daw isang presidentiable na nagko-cocaine at drug addict. At sa mga speeches niya, sa mga rally nila, may time na sasabihin niya, meron tayong presidenteng bangag. Tapos bigla siyang babawi na wala akong sinabi na bangag si Bongbong Marcos. So, paano kayo maniniwala nun? And yet, ang mga DDS, hook, line, and sinker, paniniwalaan ang sinasabi ng kapwa nila DDS. Doon sa mga nagpapakalat ng fake news na mga DDS din, tumigil na kayo. Kilalang kilala na ang style ninyo ng buong Pilipinas. Mapagkalat kayo ng fake news. Akala nyo ba mananalo si Sara Duterte sa mga fake news na inilalabas nyo para lang bumango ang mga Duterte? Hindi po mangyayari yan. Dahil hindi po kasing bobo at tanga na mga DDS na naniniwala sa kasinungalingan ninyo ang the rest of the Filipino people. At tandaan ninyo, meron pong nakasulat sa Biblia na ito palang ginagawa natin kung tayo ay nagpapakalat ng fake news, lalo na para siraan ng ibang tao. Ito po ay kasali sa 10 utos ng Diyos. Sabi po rito, you shall not bear false witness against your neighbor is the 9th commandment. Yan po ay galing sa Exodus 20:16 at Deuteronomy 5:20, prohibiting lying, perjury, slander, and gossip that harms another's reputation or causes injustice. It demands truthfulness in speech and actions, covering courtroom testimonies, daily conversations, and even misleading silence or intentional exaggeration that misrepresents the truth. At lahat po ng binasa kong to, ginagawa po ng mga DDS kung paano sila magpakalat ng fake news, ng false information, at paano sila manira ng kapwa nila. Nababasa naman natin, lahat halos ng may kaugnayan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ay sinisira nila, ginagawa nila ng kwento, ng istorya, ng fake news. Eh di lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos. Kung makapanira sila, maglabas sila ng maling impormasyon, ng fake news, todo-todo talaga. Sobra-sobrang paninira ang ginagawa nila. Pero tandaan ninyo, kayong nagpapakalat ng fake news, kayong naninira ng kapwa ninyo, meron po kayong kalalagyan. Dahil isa po yan sa 10 utos. Ibig sabihin, marami pong utos ang ating Panginoon Diyos. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi lang naman itong 10 utos na to, ang batas na ginawa ng Panginoon natin. Pero, 10 utos that encompasses all. Na kapag binasa mo at inintindi mo itong 10 utos na to, sakop na po lahat ng batas ng ating Panginoon Diyos. So, para mas maintindihan natin, sa Tagalog po, sabi ng Biblia, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa or huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa na marami pong gumagawa niyan ngayon. Sumasaksi sila sa kasinungalingan ng iba, tulad ng kasinungalingan na inilalabas ng 18 Marines. Kaya ako naman po nasabing kasinungalingan dahil galing mismo sa kanila yung pabago-bago nilang statement. Pero sinasaksian or pinatotohanan ng katulad ni Mike Defensor na totoo daw ang sinasabi ng 18 Marines na to. At ngayon, dito nga sa mga fake news na may nabili daw gasolina si Mayor Baste sa Brunei na sinasang-ayunan naman ng ibang mga DDS vloggers. Tandaan nyo ang sinabi,
Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. At huwag kang magsisinungaling sa iyong kapwa. So, dito sa mga nagpapakalat ng maling information at fake news, tandaan nyo po, meron po kayong kalalagyan na kapag kayo ay humarap na sa ating Panginoon Diyos, ano kaya ang idadahilan nyo? Kung bakit mas pinili nyo maging false witness kaysa magsabi ng katotohanan. So sa mga DDS fake news peddlers, ituloy nyo lang yan. Dahil kung hindi man kayo abutan ng karma dito sa buhay na to, pasasaan ba sa kabilang buhay? Sasagutin nyo yan. At walang ibang tutulong sa inyo, walang mag-aabogado sa inyo, kundi kayo lang. Well, naisip ko tuloy, paano na kaya si Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnila.